Good morning in Christ everyone and have a blessed day. Welcome back to my channel, Abdon Divilla. At sa lahat ng aking hindi pa subscriber, pa-subscribe na lang at pa-touch ng notification bell para kayo ang unang makatanggap ng magandang balita ng Panginoon sa araw-araw natin na pinupost. At paki-share and like na rin at sa inyong mga mahal sa buhay para hindi lang tayo ang ma-bless kundi ma-bless din natin ating mga mahal sa buhay, and at the same time maikalat natin ang magandang balita ng Panginoon dahil yan ang gusto sa atin ng Panginoon. Our scripture reading for today is from the book of Hebrew chapter 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Itinuon ng ating mga mata kay Jesus, ang pioneer ng tagapagsakdal ng pananampalataya. Dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya, ay tiniis niya ang krus, nililibak ang kahiyan nito, at naupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos. Amen. Ang ating pong passage ngayon ay even Christ ay nagsacrifice for us. Ang Panginoon ay binigay ang kaisa-isa niyang anak para pumunta sa lupa para tubusin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya dapat lang natin na gawin ay tayo ay magpasalamat sa Panginoon dahil tinubos niya na tayo sa ating mga original sin. At ang gagawin na lang natin ay let us maintain ang ating background ay the kingdom of God. Dahil kapag tayo ay doon manatili lamang na ang ating background ay si Jesucristo, ang kingdom of God, ay anumang pagsubok ay hindi tayo matitinag na, at anumang problema ang dumating sa buhay natin ay kaya na natin itong lutasin dahil alam natin na ang solusyon sa lahat ng bagay ay ang Panginoong Jesucristo lamang na walang hanggang tulong ang ibibigay sa atin. Kaya dapat sa Panginoon lang tayo makinig dahil ang Panginoon ay hindi tayo pagkukulangin kundi sobra-sobrang nagbibigay sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos naghihintay lang naman sa atin na tayo ay lumapit sa Kanya dahil kapag tayo ay lumapit sa Kanya at naririnig niya ang lahat ng ating mga hinain at alam niya kung ano mang kailangan natin sa araw-araw. Kaya kapag tapat ang ating pananampalataya at tapat ang ating pagdarasal, tayo ay napapakinggan ng Panginoon. Hindi pwede yung nagsisimba nga tayo pero hindi naman natin ginagawa ang gusto, ang desire ng Panginoon para sa atin. Kaya dapat tayong mamuhay lamang ayon sa kanyang mga salita, ayon sa kanyang mga kagustuhan. Dahil yon ang hinihiling sa atin ng mahal na Diyos na si Jesucristo. And I pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.